Proyekto Helmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng tagapakinig ng channel nyo. Isa ako sa mga tumatangkilik sa inyong mga istorya. Nakita ko yung channel nyo dahil sa mama ko na laging nanonood ng animation story nyo, kahit po dito sa main channel nyo. Nasa isipan ko pong ipadala ang aming karanasan noon ni Mama. Kami po ay talagang naniniwala na hindi lang tayong mga tao ang naninirahan sa mundong ito. Nasa tao na nga po talaga kung sila po ay maniwala o hindi. Lalo na't sa panahon ngayon ay makabago na. Bago ko simulan ang aking kwento, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Thelma. Ang kwento kong ito ay nangyari mahigit 10 taon na ang nakakaraan sa lalawigan ng Aklan. Sa mga panahong ito, hindi ko mapagkakaila na mahirap talaga ang buhay namin. Magsasaka ang aking mga magulang. May mga sarili kaming taniman ng gulay at siyang linalako namin gamit ang motor. Inililibot sa bayan-bayan. Hindi naglaon ay maraming gumaya sa negosyo ng aking mga magulang kung kaya't unti-unting nawala ang mga suki na laging bumibili sa paninda ni na Mama. Ang mga tanim po nila Mama ay mga gulay. Maganda kasi ang lupa na aming pinagtataniman pero hindi naman madali dahil maaabot ng baha ang lupain namin dahil malapit din sa ilog ang lupain na pinagtataniman namin noon. Ang bahay namin nagawa sa kubo. Nakatirik sa gitna ng gubat. Pinapalibutan ng mga halamang damo at malalaking puno. At gaya ng sabi ko ay malapit ito sa ilog. Walang gabi na hindi kami nakakaranas ng kababalagan. Lalo na kapag kami lang dalawa ang naiiwan sa bahay ni Mama. Naiiwan kasi kami sa bahay dahil ang papa ko ay namimingwit ng mga pwede naming ulamin. Tulad po ng mga pantat at bagtis. Wala pa din kaming kuryente noon. Ilaw ng lampara ang aming inaasahan tuwing sasapit ang gabi. Isang partikular na gabi noon, nagluluto si Mama ng aming hapunan. Wala si Papa. Kami lamang po ni Mama yung naiwan sa bahay namin at yung tita kong nagbabantay sa akin pag wala si Mama. Natawagin na lamang natin sa pangalang Tia Litlit. Habang nagluluto si Mama sa kusina, ay meron siyang naririnig na kaluskusan nun. Hindi kasi dikit-dikit yung parte ng aming bahay. Masyadong bukas ang aming kusina kung kaya't hindi talaga imposible na hindi kami mapasok ng kahit sino mang naroroon. Nung una ay hindi ito pinansin ni Mama dahil mga asong gala lamang yun ng mga malayo naming kapitbahay. Napansin ni Mama na habang tumatagal ay bukod sa kaluskos, lumalakas din yung hangin. Humahagibis na mararamdaman mo talaga sa mga puno na masaging sa paligid ng aming kubo noon. Maya-maya ay may narinig si Mama ng huni ng isang nilalang na sa kanya ay hindi talaga bago. Nasanay na si Mama. Binaliwala niya na lamang ito at ipinagpatuloy ang kanyang pagluluto ng aming hapunan. Habang tumatagal, naririnig ni Mama na ang huni ng nilalang na ito. Palayo ng palayo. Sa mga listeners dyan at mahilig sa aswang, alam niyo naman, di ba, na ang sabi-sabi na paghuni nila ay mahina na parang malayo. Ibig sabihin ay malapit sila. Kapag malakas naman at parang malapit, ibig sabihin malayo. Ang huni ng wakwak ay hindi na nakakatuwa sa sitwasyon na nararamdaman ni Mama. Dahil kung ito'y pakinggan ng mabuti ayon kay Mama nun, parang malapit na.
nakadikit na mismo sa aming kusina. Dahil sa bukas na bukas ang aming kusina at madilim, hindi mapagkaila na pinanindigan ng balahibo si Mama. Unti-unti pang humina ang paghuni ng wakwak na yon. Kumaluskos ang palibot sa aming kusina. Dahil sa natakot na rin si Mama, tinawag na niya si Tia Lilit nun. Pero walang nakakarinig sa mga pagtawag ni Mama. Inulit pa ito ni Mama na may kalakasan at may halong galit dahil nakapagtataka na hindi naman siya malayo sa bahay. Hiwalay lang yung bahay sa may kusina pero bakit hindi siya naririnig? Sa puntong yon, mas lalong nakaramdam ng kaba si Mama. Maya-maya pa ay nakarinig si Mama ng kalabog sa taas ng bubungan namin. Gawa lamang sa pawid yon. Hindi na nagdalawang isip pa si Mama na tumakbo habang tinatawag ang pangalan ni Tia Litlit. Nagulat naman si Tia dahil sa reaksyon ni Mama na takot nun. Agad namang sinabi ni Mama kay Tia ang nangyari at tinanong kung hindi ba talaga siya naririnig ni Tia. Pero laking gulat ni Mama nung sumagot si Tia na wala siyang naririnig kundi ang tahimik na kapaligiran lang. Pinaulit pa ni Mama na tawag siya ng tawag pero bakit walang nakakarinig sa kanya? Pinakiramdaman ni Mama at Tia ang paligid pero wala na silang narinig na huni ng nilalang na siyang narinig ni Mama sa kusina. Ngayon ko lang po napagtanto sa kakapakinig ng inyong mga kwento na ang nangyari kay Mama ay ginawa ng pansabulag si Mama para hindi ito marinig ng kahit sinong malapit sa kanya. Ang makakarinig lamang sa kanya ay yung mga nasa malayo. Pero hindi lamang ito ang hinding-hindi ko makakalimutan na pangyayari sa amin. Sabi nga po nila, paboritong-paborito ng mga aswang ang mga bata. Isang araw ay nagdesisyon si Papa na kunin ang aming alagang baka doon sa sibon na parang field na kailangan talaga ng baka para maubos sa mga matataas na ligaw na halaman. Medyo malayo yon sa bahay namin dahil marami pong damo doon kumpara sa aming bakuran. Mag-alas 4 na nung umalis si Papa. At gayon at may aasikasuhin pa siyang tanim doon para mas mamunga ng maayos sa mga tanim nilang gulay. Kahit na nag-aagaw na yung liwanag at dilim, wala pa rin si Papa sa bahay noon. Hindi naman nag-alala si Mama dahil nga baka natagalan ito. Dahil naglilinis pa ito o naglalagay ng bagong kakapitan ng mga tanim nilang sitaw. Hanggang sa dumilim na, wala pa rin si Papa noon. Nagsimula na rin magluto si Mama ng makakain namin sa hapunan at nagantay na lamang kami kay Papa para kumain pero wala pa rin siya. Konting pag-aantay pa, dumating na ito dala-dala ang aming baka. Doon ay inihain na ni Mama ang pagkain sa itaas ng bahay namin para sana kumain kami. Nang bigla kaming nakarinig ng pagkaluskos. Natahimik si na Mama kasi parang may tao sa paligid na naglalakad. Ganun kasi talagang naririnig nun. Hanggang sa merong tunog baboy kaming marinig na hindi mawari ni Mama na paano nagkaroon ng baboy doon. Wala naman kaming alaga kundi baka at manok lang. Kung papakinggan mo ang tunog ay doon nang gagaling sa kusina. Lalo na't hindi dikit-dikit ang parte ng aming bahay. Tuloy-tuloy ang pagtunog ng baboy at biglang yumanig ang bahay kubo namin nun. Napasigaw naman si Mama sa gulat. Umiyak ako dahil sa kaba na may tao talagang sumampa sa bahay namin. Maya-maya pa ay may naramdaman kaming pumasok sa loob ng bahay. Sa likod dumaan sa may kwarto namin. Doon ay hindi ko makakalimutan
nang makita ko ang isang figura ng isang tao na tumatalon-talon sa loob ng kwarto. Namumula ang mga mata. Nagpapalipat-lipat kami ni Mama ng pwesto para makapagtago sa nilalang. Yung takot namin, Sir Seth, ay parang isa kaming statwa na hindi kami halos makagalaw sa kinaroroonan namin ni Mama noon. Lalo na't parang masisira ang aming kubo sa kakatalon-talon ng nilalang na ito. Nagdesisyon si Papa na tagain ng nilalang. Sinabi ni Papa na dadaan daw siya sa likod ng bahay dahil iniwan niya ang kanyang palakol sa may kusina noon. Doon niya ito sinasabit para madaling makuha sa taniman. Habang papunta doon si Papa ay mas lumakas ang kaba at paghugulgol namin ni Mama dahil sa takot na baka si Papa naman ang atakihin ng nilalang na ito. Dahil sa plano na susukob ito. Likas po kasi na matapang si Papa ko kaya kung kaya't wala talaga itong inuurungan. Laking pagtataka namin noon. Kasi kalampag lang ng kalampag ang nilalang pero hindi kami inaatake. At parang may pumipigil sa kanya para lapain kami ni Mama. Maya-maya ay may narinig na naman kaming hiyaw ng baboy na parang kinatay nun. Dito ay lumundag ang nilalang palabas sa kubo namin. Nakita ni Mama na hinabol ito ni Papa. Dala-dala ang palakol pero sa madilim ang paligid ay hindi na nakita ni Papa ang nilalang na kanina lang ay sa loob ng aming munting bahay. Ayon kay Papa, naabot umano ng palakol niya ang likod ng nilalang. Hindi umano inaasahan ng nilalang ang kanyang pag-atake. Kung kaya't pinagmumura ito ni Papa noon at siya ring paglundag niya palabas ng aming bahay matapos siyang matamaan ng palakol na yon. Kinaumagahan ay nakita ko na may nilalampaso si Mama na dugo sa aming kwarto. Medyo masangsang ang amoy. Naikwento din ni na Mama kina Tito Edgar ang nangyari sa kapitbahay namin. Bali-balita daw na may bagong yanggaw na aswang ang nananalasa, kung kaya siguro napakatapang na umakyat sa bahay at magpakita sa amin nun. Ayon pa kay Tio, baka umano nasundan si Papa ng nilalang at naintriga ito. Baka umano nabanguhan ang yanggaw na aswang sa amoy ko na siyempre bata. Kaya tinangka niyang pumasok ng bahay namin nang walang pagdadalawang isip. Wala pa siyang kaalam-alam sa mga nangyari sa kanya. Basta-basta na lamang ito umaatake. Hanggang ngayon, medyo sariwa pa rin sa aking alaala ang nangyari noon. Nasa lungsod na kami ngayon, malapit na sa Kalibo kung saan dinadaos ang ati-atihan. Ang papa ko naman ay may iba na ring pamilya kaya kami na lamang ni Mama ang nagsasama sa isang bubong. Marami pa akong kwentong ipapadala sa inyo. Mga karanasan ng mga kakilala ni Mama at ng mga kalulolohan ko.